pinatalsik sa Manila at pinadala sa dapitan. The compliments ni Kapitan Ricardo Carnicero, El Comandante in Dapitan. I welcome you to our town. Gracias. Buenas días, Padre. Ito si Rizal. Silvio Kapitan, kilala ko siya. Isa siyang sikat na author ng Nulimitang El Filibusterismo. Numero 1 kalaban ng Espanya dahil yan sa Katoliko. Kilala ko siya, Kapitan. Maaari mo ba itong ibigay kay Padre Bob? Si. Ito po ang sulat na pinadala galing kay Padre Marcelo. Ito ay nilalaman ng komisyon kung ano tira sa Hindi ako papayag sa mga kondisyon. Ako muna ay titira sa kwarteryo ni Kapitan Carnicero. Maaari kang maging malaya, mamasyal, kumakain ng paborito mong kabayo. Ay, nagagala. Ang tutuwa. Salamat sa iyo, Kapitan. Nagtrabaho si Rizal sa dapitan bilang isang manggagamot. Ang kanyang mga pasyente ay mahirap at hindi makabayad at may mga mayayaman na nagbabayad na malaki sa kanyang paglilingkod. Dinadayo pa rin siya ng mga pasyente sa iba't ibang daigdig. Naging interes din ni Rizal ang mga lokal na halamang gamot. Ano po ang maipaglilingkod ko sa iyo, Ginoo? Isa akong bulag, maaari ba ako pagalingin? Hihintay sila sa loob, pwede. Galing sila Hong Kong. Isang umaga, si Josephine Bracken at ang kanyang tatay na si George Topo at isang Pilipina na si Manuel Laolac na naghihintay sa loob ng bahay. Katanong ko kung saan ka makikita at sinamahan ko siya. Doktor, ito pala si George Tucker at ang kanyang anak na si Josephine Bracken. Yes, kinakagaling siya makita niya. Pinagagalak niyo itong makita. Ikaw ang kumita ng mga doktor sa Hong Kong. Bilang isang magaling na doktor, patulungan mo ba akong mabalik ang aking pahinga? Gagawin ko ang aking makakaya. Masagbalan dito sa Islang Provincial, ang direksyon at paggawa ng masama laban sa Espanya. Ano ang pangalan ng masasagbalan? Dr. Jose P. Rizal, Edad, 39. trabaho, Doktor at manunulat. maaari ka nang upo. Ngayon, maaari nang ibigay propikit ng konstitusyon at ang mga edukasyon. Tinatawagan ko si Atty. Alcocer para tumayo sa harap at para ibigay ang kanyang panig. Walang sino man ang pwedeng humarang sa ating bansa at kung sino man ang lumabag nito ay dapat lang siyang makulong at mamatay. Dahil walang modo at respeto sa bansang nagpapaaral sa kanya, kaya dapat lang siyang makulong. Ngayon, tinatawagan ko sa hukumang ito si Ginoong Gabriel upang dipinsahan ang kanyang panig. Gracias, Señor. Ang kadakilaan ng isang tao ay matatagpuan hindi lamang sa kandahang loob at katapangan na ngayon ay nakikita ko kay Dr. Jose Rizal. Bago natin nasdaan si Dr. Jose Rizal ay tignan muna ang iyong mga sarili. Ang tanging nais lamang na ipagtay na trato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Hindi dapat padalos-dalos na bigyan parusa ang nasasaktan at hindi naman dapat sa kanya. Gracias, Atty. Gabriel.
Ngayon, bigyan natin ng pagkataon ang nasasaktan na magsalita sa hukumang ito upang depensahan ang kanyang sarili. Gracias. Wala akong ginawang masama sa taong bayan. Pagkos, gusto ko lang mapabuti ang ating bansa. Wala matibay na ebidensya at maling paratang lamang ang kanilang isinasalita sa hukumang ito. Hindi ako pwedeng magkasala sa propinyo sapagkat ako mismo ang pumipigil sa binabalak ng pag-aaklas nila Dr. Pio. Ginamit lamang ang aking pangalan, dala ng biglang pag-aaklas. Marami pa akong gustong sabihin, mapatunayan lamang ang aking sarili na walang kasalanan. Sana gamitin niyo ang inyong kaisipan upang magawa ang nararapat. Karoon ng patusay pribilisasyon ukol sa kaso ni Rizal. Papahalam na lang namin kung ano ang resulta ng pribilisasyon. Kailangan pa ba natin pagtalunan ang tulan ni Rizal dahil sa kanyang kasalanang ginawa? Ayon ako! Ayon din ako. Total, pare-pareho naman tayo nararamdaman tungkol sa kaso ni Rizal. Kaya tutuloy ko ang sentensyang kapatayan ni Rizal. Maya-maya ipapadala ko ang kaso na ito kay Gobernador General Padilla. Pinirmahan na nga ng hukom ang sentensya na kamatayan na laan para kay Dr. Jose Rizal. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hahatulan ng kamatayan ng korte. Ito ay pinagtibay ng Gobernador General Remilio D. Polavea at gagampanin sa ika-30 ng Disyembre taong 1896 sa alas 7 ng umaga sa Bagong Taon. Maaari niyo po ba akong barilin ng kaharap? Posible, pinag-uutos namin na babarin ka habang nakatalikod. Kung gayon, maaari niyo po ba akong hindi barilin sa ulo? Sino man ang sumangayon ng krimen ito ay pasarutaan din ng kamatayan.